O Ama, sa pagmamahal mo sa iyong mga anak sa dapong ito, Panginoon. Dalangin ko, Ama, patuloy mong pag-iingat sa aming Panginoon. Mga pagpapala, Panginoon, na patuloy mong gagawad, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Maranasan namin, Father, kaya ng mga biyaya mula sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. May gabi, Father God, patuloy mong pagpalain ito, Panginoon. Mas pasan mo magsibing lakas at buhay sa aming Panginoon. Maraming salamat, Ama, pagpalain ng bawat isa, Panginoon, maunawaan namin, Panginoon, sa mga salita na ituturo kayong gabi, Panginoon. Dalangin, Lord, bigyan mo ako ng katalinuhan at makibahagi ayon lang sa iyong tagupan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ng bawat isang narito, Panginoon. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Napakabuti po ng Diyos sa buhay natin. Talagang minsan hindi niya tayo pinababayaan. Ang ating kong isishare ngayon ay ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Ang pangako ng Panginoon tungkol sa banal na Espiritu. Sabi ko rito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sana po ito sa John chapter 14, verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalagin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matangkap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ang sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Purihin ang Panginoon. Tayo po mga anak ng Diyos, alam natin at kilala natin ang Panginoon. Sabi ito, mananatili sa atin ang banal na Espiritu. Ito po ang binigay ng Panginoon sa atin. Kaya sa atin po paglilingkod sa Panginoon, lagi po tayong mayroong nag-aalalay sa atin, may nagtuturo sa atin, at yun ang nagbibigay sa atin ng lakas na talagang mapaglingkuran mo ang Panginoon. Kaya sabi niya rito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Diba sa ating buhay, pag alam natin na kung nag-uutos sa atin ay yung ating magulang, mahal natin, ginagalang natin, ginagawa natin yung mga pinag-uutos niya. Tinutupad natin yung kanyang pinagagawa, yung mga gusto niya ipagawa sa iyo, ginagawa mo kasi mahal mo siya bilang magulang. Kaya sabi niya rito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun yung isang palatandaan ng Panginoon na iniibig natin siya. Pag nagagawa natin yung kanyang mga inuutos sa atin, yung mga pinagagawa niya sa atin, ay nagagawa natin, yun yung palatandaan ng Panginoon. At sabi niya, pag ginagawa natin yun, sabi niya rito, dadalangin ako sa Ama. Ibig sabihin, pag sinusunod natin yung kanyang mga kautusan, ay sabi ng Panginoong Jesus, dadalangin siya sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Yun po yung Espiritu ng katotohanan na ibibigay sa atin ng Ama. At yun ihilingin ng Panginoong Jesus para tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Hindi daw ito nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Sa totoo lang naman, hindi talaga nila ito nakikita at hindi nila nakikilala. Pero tayo alam natin. Alam natin na nasa atin ang banal na Espiritu. At nararamdaman natin ito sa buhay natin. Di ba? Minsan, subukan mo pananalangin ka, alam na alam mo yung panalangin mo na mayroong katugunan. Nararamdaman mo sa sarili mo. Nararamdaman mo yung kasi nandun yung banal na Espiritu. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Nasa atin ang banal na Espiritu at sabi siya ay mananatili sa atin. Kaya dapat po tayong gumawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya sa litin, hindi ko kayo iiwan mga ulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo sa araw na iyon. Ay malalaman ninyo, ako'y nasa Ama at kayo may nasa akin at ako'y nasa inyo. Talagang napakabuti ng Panginoon, no? Sa buhay natin, alam natin kung nasa atin ang Panginoon.
Diba? Ramdam mo talaga yung protection na ginagawa ng Diyos sa'yo. Kahit sa akin sa araw-araw, sa pag-drive mo, madalas mo talagang nararanasan ang protection ng Panginoon. Sabi niya sa 21, ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad sa mga ito. Ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So kung iniibig daw natin siya, iibigin tayo ng Ama, at siya ay, sabi niya ito, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Lubusang magpapakilala ang Panginoong Hesus sa atin. Pag iniibig natin siya, baka mararamdaman mo yung pagpapakilala ng Panginoon sa iyo. Magkakaroon ka ng kapangyarihan tulad ng kapangyarihan na kanyang ginawa sa mundong ito. Yung magpagaling ka ng mga karamdaman, gawin yung mga himala ng mga bagay, at yun ay ibibigay ng Diyos sa iyo. At meron kang kasiguraduhan. At saka, yung aramdam na ramdam mo na yung pamumuhay mo dito ay parang mga ramdam mo yung relax ka lang. Ikaw talaga yung parang wala kang ibang kundi masaya ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Nararamdaman po natin yun. Alam ko, nararamdaman yun ang bawat isa sa atin. Ay yung pagtulog mo, pagising mo, alam mo na andyan ang Panginoon at tayo iingatan. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya sabi niya, ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad sa mga ito. Ang siyang umiibig sa akin. Sabi niya ito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Alam ng Panginoon kung sino yung umiibig sa Kanya. Hindi po tayo piling magkaila sa Panginoon. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Kapag iniibig natin ang Panginoong Hesus, iibigin din tayo ng Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Napaka-palad po natin na lubusang magpapakilala ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Ang sarap pakinggan na ang Panginoong Hesus ay lubusang magpapakilala sa atin. Subukan mo na yung isang opisyalis o isang mayor sa ating bayan na lubusang magpapakilala sa iyo. Si mayor, pumunta pa sa amin. Kinumusta kami dun sa bahay. Talagang nakilala namin siya. Ang ganda ng kwentuhan namin. Para kami magkapatid na lang. Tsaka, iba talaga siya. Parang pag pinuntahan ka, grabe yung pagpapasalamat mo na yun ay isang ganong tao. Pumunta sa iyo si Mayor. Parang kang umaangat sa tuwa at meron kang nararamdaman na iba ako pinuntahan ako dito. Diba? Ang mas more kong ang Panginoon. Ang sabi dito magpapakilala, sabi niya, ako lubusang magpapakilala sa Kanya. Sa atin, no? Magpapakilala ang Panginoon sa atin. Pag nagpakilala ang Panginoon sa atin, mayroon pong biyaya na patuloy na ibibigay ang Panginoon sa atin. Ginanaw siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Yung isang Judas ito, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Nagtanong si Judas, ito yung isang Judas, bakit daw sa kanila lang magpapakilala ang Panginoong Hesus at hindi sa sanlibutan? Kaya sagot dito ng Panginoon, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Iibigin tayo ng Ama at siya ay pupunta at siya ay mananahan sa atin. Bakit tayo nakakasunod sa mga kalooban na gusto ipagawa ng Panginoon? Kasi nananahan po siya sa atin. Nananahan ang Ama sa atin, nananahan ang Panginoon sa atin, kaya tayo po ay nagtatagumpay. Kaya sabi ko, yung gawa ng kaaway ay parang wala man lang siyang part para ikaw ay kumbara para ikaw ay galawin. Hindi talaga siya makakalapit sa iyo. Kasi kasama mo ang Panginoong Hesus at mayroong pang protection araw-araw. Kung may mga kaaway mo na nagbabalak, hindi siya magtatagumpay. Sabi niya 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. So pag hindi na natin tinutupad ang kanyang mga salita, hindi tayo umiibig sa kanya. Diba yung ating mga anak, pag inuutusan natin at hindi ginagawa yung inuutos natin, alam natin, hindi tayo iniibig ng ating anak. Alam natin na
Pag hindi ka sinusunod, alam mo na kulang yung respeto sa'yo. Hindi ka niya mahal. Iba kasi yung mahal. Pag mahal mo kahit ibinili lang, pakisabi niya kaya nung pupunta ka kasi nararamdaman mo yun. Mahalaga siya sa'yo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. So pag hindi tayo tumutupad, alam ng Panginoon hindi tayo umiibig sa Kanya. Pag tayo tumutupad, sabi niya rito, ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo, ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So ang Espiritu po talaga, siya yung nagkagayad sa atin, siya yung ibinigay ng Ama para tayo ay tulungan. Ano man yung mga bagay na nagpapaalala siya sa atin, di ba? Minsan, pag nag-pray ka, tapos biglang hindi ka nakapag-pray, naalala mo biglang, di ba wala kang pag-pray? Pinapaalala ng banal na Espiritu, mag-pray ka muna. At iba po ang pakaramdam, ibang-iba. Talagang ramdam mo na kasama ng Panginoon. Sa mga biyahe mo ngayon, sa mga pupunta namin, talagang ramdam mo ang Panginoon. Sabi ko nga, yung biyahe namin, yung papuntang Taytay kami yung nakaraan, kasama ko si Pastor Sat. Parang saglit lang yung biyahe namin, halos 3 hours lang. Sabi nga ni Pastor Sat, mabilis din para Pastor magpatakbo. Kasi sabi ko sa kanya, mabagal lang ako magpatakbo. Ito Pastor, pagkapunta tayo mga 4 hours. Pero hindi ko akalain na ganun kabilis yung aming patakbo. Ang bilis lang namin kasi umalis kami ito, sobra na last 2. 5:30 doon na kami. Grabe, sabi ko, parang simple na lang, parang ang lakas ng makina ng sasakyan yung loob ng time na yun. Yung mga akyatin, nakukuha ko ng tersera. Dati, segunda, maliban lang sabay sinusundan akong truck na medyo mabagal, nakakapagsigunda ako. Pero kung wala din lang, yung mga ahonin, kayang-kaya ng tersera. Kaya, relax yung aming biyahe, hindi sumakit yung pako. Dati hindi ako nagsasapatos pa na biyahe kasi mainit. Ay nakabihis na ako ito at nahiya naman ako magubad-ubad sa sasakyan. Kaya nagsapatos na lang ako habang nagka-drive. Okay lang kung hindi naman ako nakaramdam ng sakit hanggang sa makarating kami doon sa Taytay. Patuloy pong napakabuti ng Panginoon pag tayo po'y sumusunod sa Kanya. May atake pa nga ang kaaway ko bago kami umalis. Sumakit ang tiyan po, hindi na lang ako pa sa activities. Kaya medyo na-late kami kasi nagpa-check up pa siya. Sabi ko talaga, pero hindi rin kami kaaway. Lagi po tayong iingatan ng Panginoon. Pinag-pray siya ni Pastor Sat, tapos mag-pray, pinag-pray ng biyahe namin at tumawag ako kay Pulugi na. Pray ng Panginoon. Alam mo yung kaaway ay gusto pang umigsina, wala naman siya magagawa. Kaya napakabuti ng Panginoon. Sabi rito sa 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang binibigay ng mundo. Huwag magbagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ano bang kapayapaan na nasa puso natin? Ano ba yung kapayapaan na nararamdaman mo palagi? Ikaw ba ay laging balisa? Wala kang kapayapaan. Yung kapayapaan mo, hindi talaga kapayapaan mula sa Panginoon. Yung parang nababalisa ka na hindi mo maintindihan. Yung parang natataranta ka na, di ba, naramdaman mo yung pag may pangangailangan ka na hindi mo maintindihan ang pakiramdam mo. Lalo na pag wala kang pera. Diba? Tapos yung mga estudyante, tapos malapit na yung exam mo, may bayaran ka. Diba? Hindi mo alam kung anong pakiramdam mo. Anong pakiramdam mo, yung may mga kailangan kang bilhin na hindi mo mabili. Diba? Ano bang kapayapaan meron tayo? Alam ng bawat isa kung anong kapayapaan meron tayo. Na pag tayo nakapanalangin, ano bang nararamdaman mo? Yung kapayapaan mo ba ay mula sa Panginoon? At ang sabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan ng Panginoon. Yung kapayapaan po, ito yung pagsunod natin sa Panginoon. Pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, makakaranas tayo ng kapayapaan. Ibibigay mo ng Panginoon yan. Yung kalmante ka lang palagi.
Ba yung dugo mo, laging relax lang. Yung masaya. Masaya lang palagi. Napakahalaga po na tayo laging masaya. At nagagawa mo kasi yung mga dapat mong gawin. Natutuwa ako na magkaroon ng yung parang kalmante simula nung baga yung sabi ko, Lord, talagang sa iyo dapat ipagkatiwala ang lahat. Kasi pag hindi mo sa kanya pinagkatiwala, kakabahan ka kasi. Pag medyo may pangailangan ka, baka hindi makarating, baka kukulangin ako. Pero hindi po nagkukulang ang Panginoon. Tuwi na lang kami aalis, tuwi kami may mga lakad, gawain, mga activities. Kung isipin mo, sabi ko, Lord, siyempre yung lakad namin papuntang Taytay, siyempre ang gasolina, lahat-lahat, kailangan mo talaga mga 5K, pinakababa na yun sa gastos, sa gas at saka sa pagkain. Siyempre dapat may pocket money ka pa. Dapat may mga 7 o 8,000 ka kada biyahe. Pero hindi nagkukulang ang Panginoon. Pag wala ka sa Panginoon, parang mahirap magbiyahe, saan ka kukuha ng pera? Pero pag nasa Panginoon ka, kusang lang ibinibigay ng Panginoon, kailangan mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, pag inuna mo ako, ibibigay ko ang lahat ng pangailangan mo. Totoo pong yan lahat. Ako po ay talagang, kumbaga, ipaglalaban ko yung katotohanan sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi lagi namin nararanasan. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, halos palagi nararanasan namin na pag may biyahe. Kaya sabi ko, Lord, salamat pag may biyahe na naman na malayo. Tulad ng malapit na naman doon sa puntang Davao, yung mga activity ka naman malaki. Yun ang hinahanap ko kasi pag ganun malalayo, mas malalang yung blessing ang dumarating. Kaya nga alam ko itong darating na October 22, talagang palakihin nyo ang bulsa nyo. Dahil malaking blessing ang ibibigay ng Diyos sa atin. Habang ako'y nakaupo kanina, lagi ako nag-imagine, Panginoon. Parang lagi kong, hindi pa ako nag-pray ng ganun. Pero nasa isipan ko, Lord, what if meron akong 10K? Ibigay ko sa 10 pastor, kami 1,000 pambawi sa kanilang binayad sa, di ba? So, parang sarap sa pakiramdam na makapagbigay ng ganun, Lord. Pagpalain mo ako kahit dublihin ko pa yan. Yung mga pakiramdam na habang nakaupo ka, gusto mong, nandun yung kaisipan mo na gusto mong pasayahin yung mga lingkod ng Panginoon. At yung sa ating bigas ay meron ng katotohanan yun. Kasi pinagbigay na ng 5 sako. 10 sako naman yung ating, yung ating pinaplano. 5 na lang. Ba? Ako magbibigay din ako ng 2. Di 3 na lang. Ba? Di ba kasi sumubra pang 10? Ba? Nasa 500 lang naman ata ang 10 kilos mga ganun lang. So, purihin ng Panginoon na sabi ko nga, pagkatapos noon, siyempre, sabi ko, ang magano na lang yung mga kung sino ang mga member na siya mag-ano. Yun ay usang loob ng mga member ng Bethel Church na magbibigay. Siyempre, nandun yung saya nila. Yun po yung gusto ng Panginoon. Yung kapayapaan mong nararamdaman, yung tunay na kapayapaan kasi, ito yung handa talagang magbigay. Pag nakaramdam ka ng, yung parang maluwag sa iyo yung pagbibigay, maluwag sa iyo yung pagbibigay, napakaluwag po at napakalaki ng tatanggapin mo. Laging nandun yung blessing ng Panginoon. Sa bawat pagbibigay mo, patuloy kang pagpapalain ng Panginoon. Ito yung kapayapang binibigay ng Panginoon. Yung pag nakaramdam ka ng gusto mo laging tumulong, gusto mo laging magbigay, nararamdaman mo sa puso mo yun, yun yung kapayapang binigay ng Diyos. Pero yung laging gusto mong kumuha, hindi yun ay kasigurado sa sarili mo, takot kang magutom. Walang kapayapaan doon, lagi kang nag-aalala. Ang tunay kong may kapayapaan, kaya magbigay. Kaya pong magbigay. Yan ang palatandaan na mapayapa ang iyong kalooban, mapayapa ang iyong puso, kasi ikaw ay nakakapagbigay, nakakatulong ka. At yan po ang blessing. Yan po ang umpisa ng malaking pagpapala. Kaya alam po sa buhay natin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Sabi ko nga, nakaraan kami kayo dito na after itong anniversary ay meron na kami mga lalakarin, mga blessing na kailangan na talagang makuha para sa December tuloy-tuloy ang pagpapagawa
ng kanyang templo sa lugar na ito. Kaya salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos, hindi po siya makukulang kahit kailan. Patuloy tayong tumulong, patuloy tayong magbigay, patuloy tayong, sabi nga ng Panginoon, yan ang pinaka magandang magagawa natin bilang mga anak niya, yung tayo ay magbigay. Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Kaya sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang binibigay ng mundo. Huwag mapagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Lagi sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mapagabag. Mahirap yung panapapagabag ka, hindi mo na alam ang ginagawa mo, wala. Baga natataranta ka na, parang hindi mo na maintindihan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mapagabag. At ang sikreto po na hindi ka nag-iisip, hindi ka naalala ang pagbibigay. Kasi naranasan ko yan, pag ako ay nakapagbigay, kaya ang ginagawa ko ngayon, pag gusto kong magbigay, na yung talagang ubos, yung wala nang maiwan sa wallet mo kahit piso, nakapagbigay ka ng gano'n yun. Masarap. Yung wala kang kakaba-kaba, wala kang man lang iniisip mo, wala na ako kung ibibigay ko ito. Pero alam niyo po, ilang beses kong sinubukan yan at ilang beses kong talagang tinisting, mas malaki ang binabalik ng Panginoon. Hindi mo kaya lamangan ng Diyos pagdating sa pagbibigay. Kung magbigay ka ng 10,000, ibabalik sa'yo ng Diyos 100K. Hindi mo kaya sa lamangan, sabihin, ay nagbigay ako ng 5,000. Baka hindi walang bumalik sa akin. 100 folds po ang binibigay ng Panginoon. Hindi po siya nagkukulang. Sa lahat ng pagtulong natin sa kapwa natin, lalo tingin sa templo ng Panginoon, ito po ay may balik na mas malaking malaki. Kaya ang sarap magbigay. Mararanasan niyo yung tunay na sarap magbigay. Yung wala ka, pero kaya mong ibigay. Yan yung kapayapaan na hindi ka nag-iisip ng wala na ako, kung ibibigay ko ito. Pero hindi mo naiisip yun. Alam mo kung naiisip mo, pag binigay ko ito, wala yung papalit. Pag nagbigay ako na wala na akong pera, alam ko wala yung papalit. Yung lagi nasa isip ko. Kasi yun ang sabi ng Panginoon eh. Tamo yung give, tamo yung receive. Talagang marami ka. Pag nagbibigay ka, lalo kang tumatanggap. Pero pag hindi ka nagbibigay, ay hindi ka talaga tatanggap. Kasi sabi ng salita ng Panginoon sa Kawikaan, sabi niya, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikod ng mga kamay. Hindi po pwedeng ipawalang bisa ang salita nito ng Panginoon. Sa Kawikaan 11 verse 24-25. Ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikod ng mga kamay. Ang tao matulungin ay sadyang tutulungan, ngunit ang ayaw tumulong ay hindi rin tutulungan. So alam natin kung paano tayo pagpapalaki. Alam natin kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan sa buhay natin. Alam mo kung bakit nagkakaroon ng kapayapaan ng tao kapag bigay? Sa dami mong nabigyan, tuloy-tuloy ang blessing, pagmamahal sa iyo. Hindi man yung taong yun ang babalik sa iyo. Mayroong taong gagamitin ng Diyos na magbabalik para sa iyo. Yun yung kapayapaan. Tingnan mo, halimbawa, sa compound ninyo, halimbawa, yung bahay sa compound ninyo ay 100 na bahay. Ay kung lahat na yun na pagbigyan mo. Yung nabigyan mo sila kahit mga kaibigan mo, nabigyan mo. Napakalaking blessing kasi masarap yung sasabihin ng tao, napakabait ng tao. Kumbaga, nandun yung sasabihin ng tao na kasi bawat binibigkas ng tao para sa iyo, blessing yun para sa iyo. Pero pag ganun ka, iba ang bibigkasin ng mga tao sa iyo. Grabe tao yan. First, ang maririnig mo. Pero pag ikaw ay nagbibigay, kaya po ang kapayapaan ay nasa pagbibigay. Pag tayo po'y mapagbigay, tunay po may kapayapaan. At may mga pagbibigay na napakasarap talaga. Meron namang tao na hindi mo kayang tanggihan pag bumili. At masarap din yung gano'n na kahit wala ka, nagkakaroon ka. Si Prince pag humingi yan, hindi ako nawawalan. Pag sabi niya ni Pastor, pag si Prince meron.
Hindi ko alam, parang ganun siguro ang Panginoon. Sa Panginoon, pag alam ng Panginoon ang ugali mo, lagi ka rin meron. Hindi ka magkukulang. Kasi alam ng Diyos, hindi ko ito kayang tanggihan anak mo ito. Kasi mapagbigay ito. Kaya pag humingi ka sa Panginoon, eh hinihingi ka lang 1,100,000 ibibigay ng Panginoon. Ang tunay mong kapayapaan, makukuha natin sa pagbibigay. Pag tayo po mapagbigay, may tunay na kapayapaan. Kaya sabi niya nito, kapayapaan ang hinihiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Huwag po tayo matakot na magbigay. Kaya napakasarap po na maglingkod sa Panginoon. Alam mo yung hindi ka nababagabag. Kasi pag ikaw ay nababagabag, may pira ka pa, hindi ka na magbibigay. Kasi laging naka-reserve. Baka mauubusan ito. Ibig sabihin, walang sa puso mo. Walang kang faith, walang kang pananampalataya sa Panginoon. Kasi hindi mo kayang gawin yung ipinapagawa ng Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, kung sino ang mapagbigay, siya po ang laging tumatanggap. Kung sino ang laging, pansinin ninyo, lagi ko napapansin niya kahit sa mga anniversary, mga Christmas party, kung sino yung tao sa samahan ninyo na laging nagbibigay, taon-taon na lang yan. May regalong ibinibigay. Sila yung namumudbud. Pero yung mga tumatanggap, laging iniisip, naku, ibigyan naman ako na sa Pasko. Christmas party namin, mabibigay na naman yun. Di ba? Yung tumatanggap, lagi yung tumatanggap. Oo, lagi nag-aabang ng lagi, kapwa lang talaga sila. Kapwa lang. Pero yung mga nagbibigay, si Lunglong, kilala na yung mga pamangkin niya eh. Pag alam nila, pag dumating si tito niya, may regalo pag birthday niya. Diba? Ako kasi hindi ako nagre-regalo. Mas talaga ako para nagbibigay. Kasi hirap kaya magpilit ng regalo. Mahirap talaga. Bakit? Mahirap magpilit ng regalo. Oh, pero pag yung kasang binigay mo, pag-aralan po natin na magbigay. Ito po yung sikreto ng pagpapala talaga. Yung pagbibigay. Pag tayo po yung mapagbigay, lalo po tayo makaranas ng kayamanan. Mapupuno ng mapupuno. Kaya sabi ko nga, lakihan nyo yung bulsa nyo. Kaya pag ako bumibili na ngayon ng pantalon, tinitingnan ko muna kung yung silbong ko ay pasok na pasok. Kasi pag ito pinasok ko nga, siya makalubog, hindi ko kinukuha yan. Ayaw ko. Gusto ko yung malalim yung bulsa. Maraming laman. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kaya yung bang laging meron. Totoo po yan na talagang pag magbigay ka. Kaya gusto ko na pag meron ako yung, sabi ko nga, Lord, kapagkalungan mo kami ng sa Bitil, yung mga kaming lahat, yung taga-Bitil. Parang, kasi nung pumunta kami ng Taytay, nung pagbaba ni Pastor San, parang gusto kong bigyan ng nasa sobre. Kaya lang wala na akong ibibigay. Eksakto lang yung pera. May kaunti pa naman naiwan, pero nakakahiya naman magbigay ng ganung halaga. Diba? So, parang gusto mong mapasaya. Sabi ko, Lord, sana ngayong October 24 o 22, makapagbigay man lang tayo sa kanya, di ba? Mapabaunan man lang natin na siyempre yung ating kumbaga district, yun siya parang supervisor ng mga supervisor siya General supervisor. Siya yung pangatlo sa pinakamataas. Di ba kayo sa leader natin sa Foursquare? Kasi president, vice president, tapos siya. Tapos yung mga sumunod doon, yung mga attorney na, yung para sa legal usapin, hindi sila yung nag-aasikaso. So, salamat no, na yung puso ko laging ganun. Laging gusto kong magbigay. Ngayon ko lang ito talaga mga naranasan, mga halos 1 year pa lang. Simula ng mga nakaraang taon. Gusto ko laging magbigay. Gusto ko laging nauubos yung pira ko sa wallet para magbigay. Kaya si Prince Patricia, kahit di po may tinatanong ko na, may bakong ka ba? Gusto ko sabihin niya, wala, para makapagbigay ako.
Pero mabait na bata yan si Prince. Hindi yan basta-basta humihingi. Kusa lang yan kumukuha. Hindi ka na mahirapan. Pero nagsasabi naman, binabang, kanya po. Diba? So, salamat sa Panginoon. Sana po, kusa tayo magbibigay sa Panginoon. Kusa tayo, baga, nandun yung bukal sa puso natin. Tandaan niyo yung pagpapala po ay darating at darating. Huwag tayong mangamba sa mga pangailangan natin. Kusang kung darating ang pagpapala. Kaya salamat sa mga salita ng Panginoon ngayong gabi. Sana po tumimo sa puso natin yung mga kautusan ng Panginoon na talagang sundin natin ito at mayroon pong pagpapala mula sa Kanya. Kaya salamat. Gabayan tayo ng Panginoon sa bawat pangharap natin, bawat ginagawa natin. Sabi ko nga, Lord, bago naman matapos ang taon ito, ngayong December, makatanggap kami ng medyo may letter A. Yung may million na rin, na talagang para excited ako na talagang gusto ko yung lagi kong pinapangarap, yung loob na ito, yung pag pumasok ka, yung ambang, tapos ang ganda-ganda ng loob, yung pag pumasok ka para bang ayaw mong lumabas. Yung pag napakapasok ka sa loob, sabi yung galawang ambience na talagang ramdam mo yung galaw ng banal na Espiritu sa loob. Dahil napakaganda ng area, napakabango at maganda ang loob. Yung gusto ko, sabi ko, pag may pera ko talagang magpapagawa ko, napakagandang templo ng Panginoon talaga nandun yung pag pumasok yun, diba? Grabe yung, ano na yun? Pag pumasok ka, grabe, parang yung sa issue, yung napasok namin doon, amphitheater ba yun, no? Grabe, pag pumasok ka ron, yung upuan, kutsun, tapos pag meron itong, pag ginanon mo, may lagay may pili ng kainan. Tapos yung ilagay, may parang napakaganda talaga. Ba? Hindi ka alam mo, may dumalabas na ng kopi doon eh, pag pinindot mo. Papagawa tayo ng gano'n, yung pag pinindot mo doon Jollibee, lalabas na yung Jollibee. Kapag pumasok ka talaga, hindi ka nalalabas. Talagang nandun yung... Yun ang lagi kong pinapag-pray. Lagi kong inaano sa Panginoon. Bigyan mo naman kami ng pagkakataon na kami yung gamitin mo na makapagawa ng talagang napakagandang templo. O yung kakaiba, yung design talaga na kakaiba. Tapos yung pag pumasok ka, parang gusto mo doon tumagal. Gusto mo talaga ng ramdam mo. Kaya yun talagang pangarap ko yun. Ganong klaseng templo ng Panginoon. Na pag pumasok ka na ay iba. Na parang pag pumasok, grabe yung loob pag pumasok ka. Simple lang yung labas, pero yung loob, napakaganda. At yun po ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon pumasok sa atin pag malinis, maayos ang ating kalooban. Hindi po siya makakapasok at hindi siya tatagal sa ating puso, sa ating kalooban kung tayo po'y marumi. Kung tayo po ay hindi maayos. At walang kasiguraduhan ng ating pagiging Kristiyano pag tayo po ay mayroong karamihan sa puso natin. Kaya lagi natin iisipin tayo maging malinis. Kaya sabi ko, Lord, makikita yun kasi pag ayos ang templo ng Panginoon, alam ng Panginoon, maayos ang ating puso. Kasi wala tayong mangilisip, kundi pagandahin ang kanyang templo. Sino ba yun? Pag pinapaganda natin itong physical na ito na templo ng Panginoon, yung templo ng Espiritu Santo sa atin, sigurado maganda rin ito. Kaya natutuwa ang Diyos. Kaya alam ko, patuloy tayo magpapakalinis at tayo po ay patatanggalan ng yung kabagabagan, yung mararamdaman natin ang kapayapaan mula sa Panginoon. Kaya salamat sa kanyang mga salita ng gabi. Patuloy po natin namnamin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa pagmamahal mo sa aming Panginoon. Patuloy po kayong pagpalain, Panginoon. Ingatan mo bawat isa, Panginoon, yung mga natanggap namin mga salita mo, Panginoon. Ito po ay mabuhay sa aming mga puso. Lord, maraming salamat po. Ito pong dalangin sa Panginoon, Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.